Kasi ganyan sila eh. I-edit nila, buburahin nila yan eh. Oh. Hindi nila buburahin yan. Na nanggagala Sa ipin. tingin Banda ko. ay suplong natin, di ba? Yung senador natin, oh, nagde-death wish, nagde-death threat para maano yung 26 million na yan. Marami nang nag-report din sa sa videong yun. So, we'll see na lang. Di ba? Oh. Na para daw may sakit na? Natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Kita nyo, parang may sakit na. Tapos may gesture na umiikot yung ulo. Alam mo yun, let's give Raffy Tulfo the benefit of the doubt na hindi nga si Atty. Libayan yun. Okay? Ito na lang ang argumento. Bakit mo aasarin yung mga yung mga may ganon sa programa mo? Yung mga may mental disorder or mental illness, may pinagdadaanan yung mga yan eh. Yung mga may problema na nga sila, eh, sasabihin mo pang baka may tumaob dahil may mental disorder sila. Alam mo yun, usually ang mga may mental disorder or may mental problem ay dumadaan sa matinding stress or depression. Okay? Yun yung bakit mo pagtatawanan? Bakit mo bibiruin na sana tumaob? Baka may tumaob na ganon. 'Di ba? You're wishing them harm na sana tumaob. Alam mo yun, alisin mo na sa picture yung si Atty. Libayan eh. Kung sino man pinatatamaan niya, yung sinasabi niya dito is baka may tumaob. Hindi nga, yung ganun, 'di ba? May mga problema yung mga yan. Why do you wish them harm? Sino bang matinong tao na matutuwa kang masaktan sila? 'Di ba dapat tulungan sila, i-comfort sila. Ang sama talaga, ang samang epekto nung sinasabi niya dito para sa mga taong may problema sa pag-iisip. Dahil yung mga taong ganito may may pinagdadaanan ng mga depression eh. Yung mga sabihin niyo ng nababaliw dahil nadi-depress na sila. O kaya dahil nai-stress na sa buhay nila, 'di ba? Tapos matutuwa ka pa na baka may tumaob na mga gano'n. Ang lala ng pag-iisip ng mga nagwi-wish na baka may tumaob ng mga gano'ng pag-iisip, mga may mental illness, 'di ba? Na para sa kanya lang, biro-biro. Pero 'pag siya naman, pagka sinabi sa kanya, yung katulad sa sa issue ni Aura na sabi ng pulis, alam niyo naman yung mga gay, na-a-attract sila sa katawan ng mga kalalakihan, which is possible. It's true na lang. Tapos siya sasabihin niya, hindi porket gay na-a-attract yung mga gay sa mga kalalakihan. It's not offensive. Pero nung nalaman mo na nagkamali si Aura, kung ano-ano ng batikos na siniraan mo na si Aura, ikaw lang may karapatan manira kay Aura porket nagkasala siya, na sisiraan mo na si Aura. Alam mo 'yun? Gano'n din dito eh. Yung biro lang na na sabihan mo ng baka may tumaob na gano'n. Yun na, binibigay ko na yung argument sa'yo eh, yung argumento mo eh, na hindi si Atty. Libayan yan eh. Do you think tama na to wish them na baka may tumaob na gano'n? Tapos tumatawa ka pa? Naiintindihan ni Atty. Villamor yan eh. Kaya nga medyo pigil yung ngiti niya eh, pinipigilan niya yung sarili niya eh. Kaya nga i-input siya na pinaparinggan niya na marami naman sumusuporta sa'yo eh. Marami naman kumakampi sa'yo eh. Pero hindi niya makontrol for sure yung kung ano sasabihin ni Tulfo, 'di ba? Parang pinapahapyawan na si Tulfo na wag mong ituloy
yung sasabihin mo pero siya wala siyang pakialam. 'Di ba? Ang sinasabi mong sakit ay parang may sira na sa kanyang pag-iisip. Itong sinasabi mong tao, Grabe, no? habang ikaw ay nakatawa o nakangiti na parang masaya. Hindi naman hawak ng MTRCB yung YouTube, ano eh, iNet Story eh. Ayun, no? Pero kung hawak ng MTRCB pati ang radyo, baka may magawa sila. Pero sa tingin ko hindi rin papakailaman kahit hawak ng MTRCB ang radyo, hindi nila papakailaman yung ano, si Raffy Tulfo. Untouchable yan si Raffy Tulfo eh. Parang Comelec. Hindi nila pinakailaman yung ano, yung disqualification case kay Tulfo. Bakit kaya? 'Di ba? Hindi nila magalaw si Tulfo eh. Kaya pinasa na nila, dininay nila yung ano, disqualification case kasi it's out of their hands na daw. Well, in fact, na-file yun before ng election and before ma-declare na senador si Tulfo. Dapat nasa jurisdiction pa nila yun eh. So, malakas. And sa YouTube ka magre-report, hindi sa MTRCB. Kung hawak ng MTRCB niya, ang daming tanggal ng vlogger. Baka isa na ako dun, baka nakita na rin ako. Baka isa na rin ako dito. O baka isa na rin si Attorney Claire. Na ano, binabati ko si Idol. Hindi nila hawak, hindi nila saklaw yung ano, YouTube. Siguro Pero marami na ring ano, nag-report sa YouTube. Sa pagkakaalam ko kasi parang may nakikita ko sa ano, Batas Natin page, may mga screenshot sila na nakapag-report na sila. Ang daming screenshot na ni-report na nila tong video na to. Pero sa tingin ko malakas si Tulfo na ano, kung sabihin niya man 100,000 for ano lang to for example lang, 100,000 compare sa 26 million, almost 27 million na subscriber. Hindi nila papakailaman yan, hindi nila ibaban yan. Naka-restricted lang yung video yun. May mga user lang na pwedeng mag-comment at saka mapanood yun. Restricted yung video yun. Kaya, pero sa tingin ko hindi mabablock yun, aalis ng YouTube yung video yan. nga, medyo pabiro ito sa dating sa'yo. Pero sa ibang tao, hindi naging maganda. Ito sabi ni Peyak. Kasi ganito nga, sige. May posibilidad kasi. May parang ang dating talaga niyan, death threat, death wish. Ngayon, ipapalusot diyan, biro lang 'yun kasi sinundan ng sasama ng loob. Pero para sa akin naman, pagkatapos niya sabihin 'yun, tumawa siya ng parang napatawa siya na mali, parang ang tingin ko ay mali siya ng pagkakabitaw doon. Tingnan niyo Dating na parang iniinsulto mo yung taong maaaring may sakit sa pag-iisip at nakatawa ka pa. Yan. Hindi. Yun din yung ano, pagkaka-explain ko kanina. So, ano, binigay na natin yung argument kay Tulfo na hindi si Attorney Libayan yun. Pero, iniinsulto mo ba yung mga taong may sakit sa pag-iisip? Kasi yun nga, basta balikan nyo na lang. Kasi ako, personally, ano, dumating rin ako sa point na few years back, na dumaan ako sa depression. Tapos yung wala na akong pakialam kung masaktan ko sarili ko. Yung nagda-drive ako ng 200 kilometers per hour sa kalsada. Wala akong pakialam kung mabangga ako, maaksidente ako. Kahit na may anak ako, may asawa ako. Yung parang ganon. Hindi biro yung depression. Yung iba talagang nagkakaproblema na talaga sa utak. Alam mo yun? Kaya naintindihan ko yung mga taong dumadaan sa depression eh. Yung iba nagiging critical na, talagang ano, nawawala na talaga sa pag-iisip. Tapos dito, aanohin lang, yung gagawing biro lang, yung mga may ganon. Fuck that. Umatras na ako eh, di ba? Isa, dalawa, wag na lang. Wala akong sinabi, bakit ba? Di ba, na baka balang araw ay tumaob na lang. Naku. May hirap na, di ba? I check. Wala akong sinabi, may sinabi ba ako? Wala naman na Gusto ko lang magbilang, hindi ko mabilang, hindi ko matandaan. At may Ay, ano, may pasaring paano dito ba si ba? ano, Shoutout si Direk. kay Puluna. Shay Rans, live in Canada. Ilan ang criminal sa screen mo? Isa, dalawang... Di ako, di ko alam eh. Yeah.
Nahiya ka pa, nagbilang ka pa. Nahiya pa kung ilan ang kriminal daw, eh. Ito lang yung sa mga ano, yung mga may mga na artista, may mga musician din tayo na na sinasabi nilang dumaan sa depression tapos namatay. So ano, ang advice ko sa mga dumadaan sa mga depression ano, talagang, 'wag niyong kimkimin yung kung ano man yung iniisip niyo, yung negative na naiisip niyo. Kung may mahanap kayo na tao na puwedeng paglabasan ng, sama ng loob o ano, puwedeng mag-advice sa inyo, kahit na usually normal naman na sasabihin nila sa'yo, "Wag mo nang isipin 'yan," o ano, pero bandang huli hindi naman nila na kung hindi pa nila napagdadaanan 'yun, hindi nila alam kung ano talaga yung nafi-feel mo. So, may mga ano naman, may mga psychiatrist o may mga tao naman na talagang capable na tumulong sa inyo, okey? At saka tawa lang talaga yun nga lang yung pagka ano, tumatawa ka ano, eh, panandalian lang, eh. Yun yung mafi-feel mo, tatawa ka lang konti tapos pero yung nararamdaman mo nandodoon pa rin. So, ano lang, laban lang talaga. Kalaban mo kasi sarili mo, eh. Mahirap 'pag kalaban mo yung sarili mo. Ano daw tanong, ilang kriminal dito sa ano, pinapanood ni attorney, ni Direk Freddy? Wala akong sinabi, umatras na ako, eh, 'di ba? 1, 2, 'wag na lang? Oo, wala akong sinabi, bakit ba? Di ba, na baka balang araw ay tumaob na lang. Naku, Patay. mahirap na, 'di ba, I check. Wala akong Ano na yun, eh, naintindihan na ng mga tao yun, 'wag na tayong maglokohan. Pagka sinabi mong itaob, gano'n, 'di ba? Kahit sa mga film, 'pag ginanon mo, wala, eh, patay na. Pagka sinabi mong pataubin mo na 'yan o kaya itaob mo na 'yan. Alam na natin 'yun kung anong ibig sabihin nun. You're wishing, the death of someone else, okey? Huwag ka ng mag-ano, tapos ipabalik mo pa dun sa may mga may gano'n. 'Wag na tayong maglokohan. sinabi, may sinabi ba ako? Wala naman na, oh. Oo, Gusto ko lang meron. magbilang, eh, hindi ko mabilang, hindi ko matandaan. Ah, Na ipapataob. Although siguro wala sa isip ito ni Senator Raffy Tulfo, Hindi, pero dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Atin lahat ng basis at yung mga defense ng mga argument natin. Iyak na iyak daw, sabi ni, meron? Iyak na iyak, sabi. Ba? Tapos kadiya. Baka sumabog na sa puso. Atakihin. Eh ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Kasi ano lang tayo, we will, wala. Tapos kadiya. baka sumabog na sa puso. Sumabog na sa puso. Iba yung pagka sinabi mong sumabog na yung puso, kasi yung mga arteries mo minsan pagka sumasabog na yung arteries, 'di ba? Ta's magka-cardiac arrest ka na. Iba yung 'pag sinabi mong sumabog yung puso at saka sumabog sa puso. Nakikita niyo yung differences? Tingnan natin yung Na lang ay laging ganito, gigil na gigil. Parang siya, 'di ba? Tapos kadiya. Baka sumabog na sa puso. Atakihin. Eh ako naman, handa magpadala ng bulaklak. handa rin daw magpadala ng bulaklak. Real talk, kung ikaw critic ka, tapos magpapadala ka ng bulaklak, tatanggapin mo ba yun? Yung alam mo yun, yung parang nakaka-offend nga naman yung ma-o-offend ka kung sino man pinatatamaan niya na magpapadala ka ng bulaklak. Pero siya, he means harm na mamatay ka tapos magpapadala ka ng bulaklak dun sa gusto mong mamatay na, 'di ba? Sinong matinong pag-iisip nakakaisip niyan? Si Tulfo lang, 'di ba? Sumabog sa puso. Ano bang sasabog sa puso? Pag-isipan niyo 'yan. Siguro dito dito na lang ako mag-e-end sa sumabog yung puso.
at saka magpapadala ng bulaklak. Kung tama yung biro, sa tingin ko mas grabe pa 'to sa lubid joke at saka yung mga pinagsasabi naman ni Rendon Labrador pangbata lang, eh. Yung lubid joke ni Joey De Leon, sa tingin ko mas alarming 'tong statement na 'to, na galing sa isang senador. Pinagbabantaan niya yung kritiko niya. In a in a happy face, pinagbabantaan niya na sa tingin niya hindi siya naapektuhan dun sa mga kritiko niya. Parang binibiro-biro lang niya pero hindi niya alam na hindi lang naman si Attorney Libayan ang puwedeng maka-relate sa mga pinagsasasabi niya. Insensitive, yun ang tamang word, insensitive. 'Di ba? Kasi sa sobrang daming nabanggit na issue hindi tao, okey? Sobrang daming issue na binato ni Attorney Libayan kay Tulfo, wala man lang ni isang explanation na bumalik tungkol dun sa mga argumentong, binanggit ni Attorney Libayan kay Tulfo. Imbes na argumentong binalik, death threat yung binalik. Okey lang din sana yung mga followers mo, yung mga murahin ka pabalik. Pero yung mismong amo na nila ang mag-go signal na okey lang mag-death threat at mag-death wish sa isang tao is below the belt na yun, 'di ba? Na kahit na yung mismong lawyer mo na si Attorney Villamor, eh, alam ang ibig sabihin ng tumaob. Napa-comment siya na, "Ay wag naman." 'Di ba? Yun lang, dito na tayo tatapos. Sana lang pag-isipan natin kung sino yung mga iniidolo natin, okey? Yung 'wag magbulag-bulagan na kahit na mali yung sinasabi ng mga idol natin, eh, all praise pa rin tayo sa kanila, okey? So, yun lamang po. So, yun nga hanggang dito na lamang po ang ating walang kakuwenta-kuwentang video natin sa araw na 'to. And please paki-follow po ako sa Facebook page and, paki-subscribe na rin po ako dito sa YouTube channel natin. And sa mga nakapag-subscribe and follow, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video po natin. Maraming salamat po sa mga sumubaybay ngayon and, hanggang sa ulitin. Ciao, ciao.